Hello mga karelasyon, ladies. Alam nyo ba na ang mga lalaki, meron niyang mga hinahanap na katangian ng isang babae para gawing katuwang habang buhay. So ladies, kung nakaka-relate ka at gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. Number 1, ito yung loyalty at integrity. Napakahalaga ito para sa pangmatagalang pagsasama o relasyon. At ito ang ninanais ng isang lalaki na sana ganito ang kanyang magiging makapareha. Ang mga lalaki, takot yan sa pag-iisip na baka ang kanilang minamahal ay gumagawa or may ginagawang kalokohan sa likod ng kaniyang pagmamahal. Sa panahon ngayon, aminin natin na napakarami na ang nagbago sa mga relasyon. Napakabilis magsawa, lalaki man yan or babae. Napakabilis magpalit ng partner. Yung tila ba napakaliit na bagay lang ay nagdedesisyon na agad na umalis or makipaghiwalay na. At madalas din nandiyan yung mga pagtataksil, pagloloko, lalaki man o babae, sa panahon ngayon, nangyayari na ang mga yan. At yan ang isa sa kinakatakutan ng lalaki. Kaya ito yung isang katangian na labis na hinahanap niya sa isang babae. At ito ay maaring makita ng isang lalaki sa babae sa umpisa pa lang ng panliligaw. Okay? Although hindi makikita lahat yan, pero at least merong mga signs. Kaya napakahalaga na sa umpisa, sa dating stage, ay dapat tinitignan, kinikilatis natin ang ating mga partner. Huwag na huwag tayong magmadali para hindi masaktan sa bandang huli. Number 2, supportive and cooperative. Napakasarap magkaroon ng isang partner na sumusuporta at umaayon sa iyo. Kasi kapag ang pinili mong partner ay wala man lang pakialam sa iyo at laging sumusuway sa mga boundaries or sa mga kaayusan ng isang relasyon, masakit sa relasyon ang ganyang partner. Sa halip na bigyan ng moral ang kanyang asawa, bigyan ng lakas ng loob, simpleng pag-aalala, pagbibigay ng mga pananalita na nakaka-inspire sa lalaki, ay pinapagalitan pa, sinusumbatan. Lahat ng mga nega ay ibinabato sa kapareha. Sa halip na maging maayos sana, maging supportive, ay wala na. Mas lalong lumalala ang sitwasyon. Pero kung ikaw, yung babae na talaga namang very optimistic, pinupush mo yung lalaki, binibigyan mo ng moral support sa mga panahon na siya ay nangangailangan nito, ikaw ay isang inspirasyon para sa partner mong lalaki. Number 3, respect for you and others. Kasi kapag walang respeto, nagiging magulo ang isang relasyon. Hindi lang sa inyong dalawa, kundi sa lahat na ng ibang tao na maaring connected sa inyo. Kamag-anak, kapatid, magulang, biyanan, nagkakaroon na ng conflict dahil sa kawalan ng respeto. At kapag yung babae, ikaw, ay masyado kang mataas, mapanglait, mapangmata, puro reklamo, at lahat yan ay ibinabato mo o isinisisi mo sa iyong partner na lalaki, yan ay kawalan ng respeto. Walang patutunguhan ang relasyon. Kaya ang lalaki, yan ang isa sa hinahangad niya na respetohin siya
ng kanyang katuwang na babae. Of course, dapat two-way ito. Hindi pwede na ikaw ay magdi-demand for respect, pero hindi ka naman ka-respeto. Kasi kapag wala yan, useless ang lahat. Number 4, emotional maturity. Napakahalaga ito. Kasi kung wala ito sa iyo, yung mga nauna kong mga nabanggit, sigurado na kabaliktaran ang ginagawa mo dyan. Kasi kapag immature ka, andyan na yung pagiging cheater. Andyan na yung kawalan ng respeto. Puro reklamo. Wala kang pagpapakita ng suporta sa partner mo dahil ikaw ay immature. Kaya napakahalaga sa isang tao, babae man yan or lalaki, na kapag pumasok ka sa isang relasyon, siguraduhin mo na kaya mo na mature ka na sa bagay na yan. Kasi kung hindi, ay sigurado, napakalaking problema ang pagdadaanan ninyong dalawa. Kasi kapag mature ang isang tao, iniisip niya ang mga ginagawa, ang mga sinasabi. Pinag-iisipan yan ng maayos. Hindi yan basta-basta nagbibitaw ng mga pananalita. Napakalaking bagay talaga ang maturity sa isang relasyon. At isa yan sa katangian na ninanais ng isang lalaki. Lalaki at babae ay dapat mature na ang pag-iisip, ang mga pananaw bago pumasok sa isang relasyon. Number 5, shared values and life decisions. Napakahirap kapag magkarelasyon na kayo. Nakatali na kayo sa isa't isa, pero magkakaiba pala kayo ng mga kagustuhan sa buhay. Yung mga simpleng mga desisyon ninyo, hindi kayo nagkakasundo. So doon pa lang ay nagkakaroon na ng conflict at mahirap yan. At eto pa, yung mga values nyo na napakahalaga sa isang relasyon. Paano na kung magkasalungat kayo? Yung isa ay God-fearing, nasa positibo ang kanyang pananaw. Pero ikaw, iba naman ang pinapaniwalaan mo. Iba naman yung paniniwala mo, paninindigan mo sa mga bagay-bagay. Magulo yan. Napakahirap mag-stay sa isang relasyon na ang values nyo ay totally different. Okay? Lahat ng mga ito ay ninanais ng lalaki na sana ay meron sa kanyang maging kapareha sa panghabang buhay. 2,000 years later. So, kapag pumasok ka na dyan sa relasyon, dyan na pumapasok yung adjustment, yung pag-a-adapt sa mga pagbabago. At bilang magkarelasyon, dapat pareho kayo na nagkakaroon ng compromise para maabot yung mga maaayos na katangian na iyan. Sa isang relasyon, walang pilitan, kundi dapat ginagawa mo ang isang bagay dahil gusto mo at yun ang tama. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.